Bakit ba kasi nagtatampo itong mga Duterte, 'no? Bakit ba nagagalit itong mga Duterte, mga kababayan? Kasi meron dito akong nakita na interview, hindi ko mawari kung propesor siya, pero ina-analyze niya din ang sitwasyon kung bakit medyo nagtatampo at medyo nagagalit nga po yung mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano? O eto, ha? Ay hindi, sandali, hindi ko pa kayo nasha-shout. Mamaya na yung shoutout. O eto muna tayo. Natin alam yan, ano? Pero parang meron tayo. Ang po ha. O yan. Shoutout kay Ma'am Chris Rose. Magandang gabi po sa inyo. O game. Inyo sir yung usapan o yung kasunduan na hindi po natupad kaya? Ayun. Ayun ha, meron daw kasunduan o usapan na hindi natupad. Siguro po ito po ay nabanggit ng Vice Presidente doon sa kanyang press conference. Ano po? Na wala tayong ibang narinig kundi merong pugutan ng ulo, tapyasan ng ulo, merong kinukulam daw siya. Puro ganun po yung mga narinig natin, mga kababayan eh. Siguro nalagpasan na din natin yung, kumbaga, usapang hindi nangyari. Eto po, pakinggan natin. Hindi natin alam yan, ano? Pero parang meron tayong mga hints from the statements of Vice President Duterte. I think one of those arrangements is hindi na mapoprotektahan si former President Duterte from kung ano man yung nangyari nung war on drugs, no? Under his administration. Naku, kapag kaganyan ang mangyayari, mga bossing, maooblo ang dating Pangulong Duterte niyan. No? Kaya hindi po kaya dahil dyan, kaya nang gagalaiti po si BP Sara. At mukhang kayang-kaya ni BP Sara, no? Namang tapyas ng ulo ng ating presidente. Palagay ko isa yon sa mga napag-usapan nila na once na manalo na si President Marcos, magkakalimutan na tayo tungkol dun sa mga EJ case, which is not happening now, no? Kasi kitang-kita naman natin na pinapabayaan ni Pangulong Marcos na yung mga mambabatas natin in both chambers talagang halughugin, no? At uriratin yung mga nangyari. Isa lang din po ito, mga kababayan, no? Isa lang din po ito, mga kababayan, na ibig sabihin po ang ating Pangulo naging kakampi ko kayo, kaso may mga reklamong sinasabi tungkol sa inyo. Aba, kailangan harapin ito. Hindi porkit naging magkakampi tayo, naging magkasangga tayo nung panahon ng eleksyon, iko-cover ko kayo. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan bilang presidente para hindi kayo usigin ng taong bayan o para hindi kayo ireklamo ng taong bayan. So, ibig sabihin lang mga bossing, no, ang ating presidente patas. Maliit o malaki, kaibigan o hindi, kapag lumabag sa batas, kailangan imbestigahan, no? Kailangan papanagutin sa batas. Kung sakali na may ginawang mali. Eto pa, tuloy. In the name of the Duterte war on drugs. So that's one possibility na one possible item of their arrangement. And sir, ngayon tumatapang po yung mga pahayag nga po ni VP Sara. Umabot na nga po tayo sa huhukayin niya. Si former Ayun, umabot po doon, mga kababayan. Napunta po, no? Huhukayin ko ang kanilang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Para po sa akin medyo hindi na po parang, wait lang, Vice Presidente pa ba ang nagsasalita? Parang sinasaniban na, ano, mga bossing? President Marcos Sr. at ihahagis sa West Philippine Sea. Ano sa tingin niyo, sir, yung counter-attack na dapat gawin ng Pangulo kung dapat man siyang mag-counter-attack? Dapat ba mas tumapang na yung kanyang mga sagot din o pahaging? Well, I don't think so kasi right now, talagang mainit na mainit at talagang makulay na makulay yung mga pahayag ni Vice President Duterte, no? Pero these are all just political statements, no? Walang mga legal effect pa naman So until siguro na puro mga paratang lang,
it's not advisable for the president to react, no? Or even his surrogates to react. No? Opo. Bakit, sir? Makakasama ba yun kung magre-react sila strongly? Well, it will appear na parang guilty sila. Parang nasasaktan sila na dun sa mga paratang at pahaging ni Vice President Sara, mukhang Andali, parang wala naman ho akong nakita o narinig na paratang ni Vice, ni ano. Parang ang narinig ko lang po yung tipo ho bang parang nasa ibang mundo tayo habang nagsasalita po ang Vice Presidente, mga kababayan. No? Oh. Tapos kapag rumesbak sa kanila ang presidente, ang ibig sabihin is guilty, mga kababayan. Tuloy mo nga. Tatamaan sila, di ba? So, it's not advisable as of the moment, no? Given what we're seeing, it's not advisable for them to react, just to project some kind. So sila lang ang pwedeng magsalita ho, mga kababayan. No? Sila lang. Sabi nga pinagtatakpan. Ang layo daw ng diskusyon. Ako po, mga kababayan, naka-live po ako nung mga panahon na ang ating Vice Presidente po, mga bossing, nag-press con. Unang pumasok po sa isip ko, mga kababayan, nako, makakarinig na tayo nung mga confidential fund na sagot. Makakarinig na tayo nung mga safe house na sagot. Wala po. Wala po. Kaya madami pong naniniwala sa mamamayang Pilipino, mga bossing, na yung ginawang press con ng ating Vice Presidente, mga kababayan, paglayo po, no? Doon sa mga totoong issue sa kanya. Tuloy mo nga, boss. Kind of moral high ground, quote-unquote, na hindi kami papatol sa mga ganitong klaseng mga pananalita at paratang. But of course, pag meron ng mga akusasyon that involves legalities, then it's incumbent upon them to clarify, no? Na matanong ko nga kasi inyo, sino ba itong nagsasalita na ito? Archie Beroya, style Sangano, hindi nauubrayan daw. Hindi matanggap na wala ng tiwala si President para gawing caretaker ng bansa na praning na. Speaking of praning, pag-uusapan natin mamayang konti yan, ha? Hindi sila lumabag sa batas o hindi sila lumabag sa anumang regulasyon. Kaya ba you think, sir, na parang, do you think, una-una, pinoprovoke ni VP Sara si Pangulong Marcos with her statements? Kasi baka ang iniisip... Ano ba yan? May mga provokan pa ho? Parang mga isip bata naman. Nakalimutan ho yata nila, mga kababayan, na ang posisyon niya, no, sa Pilipinas, ikalawa po sa pinakamataas. Tapos meron pang provokan. Din nga nila is, it would not do them good. Magmumukha silang guilty if they would react negatively. Certainly, no? Yan ang style ng mga local politics, Ganyan sa politics at the local level, yung mahilig sila magbangayan, magbardagulan, and they will employ these kinds of tactics para magkaroon ng away sa ere or away sa social media. Pero sa tingin nyo, mga bossing, sa tingin nyo po, ano yung sasagutin doon sa mga pinagsasabi po ni Inday Sara Duterte? Ano sasagutin doon? Parang panlunatics lang po, mga kababayan. Parang labas na sa mundong ito yung mga sinabi niya. Nagkwento kung ano-ano. Merong yung relos, isang beses may bata humihingi ng relos ng Pangulo ng Pilipinas. Tapos ang sagot ni, basta, naguguluhan ako. Tapos yung, wala. Ang tumatak ho sa isipan ko, mga kababayan, makinig ka, BP Lenny. Mag-isa na lang ako dito. Kampi-kampi na kayong lahat. Kaya ganito yung lamesa ko. Kaya ganito na lang yung lamesa ko. Miski ho yun, mga bossing, hindi ko ho maintindihan kung para saan yung sinabi niya na yun. Mag-isa na lang ako dito, kayo kampi-kampi na, kaya ganito na lang yung lamesa ko. Napaisip ako doon, ano kaya yung sinasabi talaga ng Vice Presidente? So, hindi na ako nagugulat na ganito yung
estratehiya na ini-employ ni Vice President Sara because she's very much steeped into local politics, no, and the way it's conducted. So ito yung reaksyon na hinihintay nila o inaasahan nila is bababa sa level nila si Pangulong Marcos at makikipagbardagulan din sa kanila. Hindi. Malabo yun. Napakalayo po ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. The way kung paano humarap sa mga interview ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala po kayong ibang maririnig, mga bossing, kung di para po sa bayan. Hindi yung kagaya ng Vice Presidente natin kahapon. Ano? May pugutan ng ulo, may kulaman pa. Ang layo eh. Sabi ko nga ho, mga kababayan, totoo lang. Pagkatapos ko pong mag-live, sabi ko, titignan ko, malamang nandito na yung mga kasagutan na itinatanong ng sambayan ng Pilipino. Wala po! Lady Net, shoutout po sa inyo. Eseng Mariano, madaming hindi alam. Ang isa pang... Ito po mga bossing, yung kinomento po ni Ma'am Lynn Hirakawa, low class BP. Yun po talaga yung nakita ko din. Ako nga, kinakabahan na kahapon eh. No? Kinakabahan na ako kahapon sa bawat mga salita na binibitawan po ng ating Vice Presidente. Malamang po sa alamang balita tayo sa labas ng Pilipinas. Malamang po sa alamang, mga kababayan, international news to. Bakit? Ang Vice Presidente, no, nag-daydream na kaya daw tapyasan ng ulo. Gustong tapyasan ng ulo yung presidente natin. Akalain mo yun. Saka ang lalayo po. Nandito yung tanong una, dito yung sagot, tapos dito ulit. Ano? Diyos ko Lord. Naging usap-usapan itong nagdaang linggo, attorney, yung pagkikita nga po ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang dating katunggali na si dating Vice President Leni Robredo na nung nakaraan, nakita rin natin na nakipagkita rin kay VP Sara. Mayroon bang papel ngayon si former VP Leni dito sa nagiging hidwaan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo? Meron ba siyang influence dito sa, hindi man influence, pero parang meron din ba siyang, ano bang papel niya dito, attorney? Or nagagamit ba Yes. si VP Leni, sir? Itong dalawang... Hinto na natin yan. Tingin ko po, mga kababayan, walang kinalaman si VP Leni po, mga bossing.